bibigyan. So tingin ko, both ang problema dito. Sobrang bigat ng mga dumalakad, nasabay sa bawte, at the same time, tinuring din tayo sa maintenance. Hindi pa ako makakapagsabi kung sino may kasalanan, solusyon muna tayo. Guys, wala na nga tinatry, guys. Ang kalsada na ito, sa bayan ng Alican, Hirap tayo, guys. tapos lang gawin nitong nakaraang taon. Oh, ito naman. Palyado agad. Bago yan naman ito. Ang dumaan ditong jeep nito ng nakaraang buwan, nulan ang mga aling kamatis ni Nanjuni na pulog sa... Sa yelo ko ng berbi ako. Po ang daming bigay. Ang namatay kami at Dapat naglagay na sila ng mga silent para hindi nangyari yung ganitong aksidente. Ang assessment ko is nagkaroon ng erosion due to continuous na heavy rain. Meron namang earth retaining structure yung mismong site area natin. Kaya lang, hindi siya sufficient para i-hold yung additional weight medyo nadagdag dun sa saturated soil. Ang kalsada ayan kami sa kanilang opisina, dahil tumanggi sila ng pa-improvement. Hindi lang tulay ang bumigay nitong mga nakalipas na linggo. Pati ng kumpiyansa at tiwala ng iba't ibang sektor sa ating lipunan sa mga nasa kapangyarihan. Sa ibinaos na mga rally noong September 21, ilang mga retiradong general, Servisyo. nagsimano sa aliado ng mga Duterte ang nangimo sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon. Para naman sa dating senador ni ICT Secretary at dating Colonel ng Armed Forces of the Philippines na si Gringo Onasan na naglunsad din ng ilang mga kudeta laban sa administrasyon ni Pangulong Cory Aquino. Ang korupsyon sa gobyerno matagal na raw nakatikit sa ating sistema at kultura. Sir, ano hong masasabi niyo dito po sa takbo ng mga investigasyon ngayon dito sa corruption? Maliit pa ako, may mga issue na sa kalsada, ipis ng simento. So, siguro cumulative ito, napabayaan. So, ang resulta niyan is systems breakdown and institutional damage. Ang pagkukulan talaga, sa tingin ko, sa gobyerno, parang nawala ng tiwala, naging masyadong natakaw, pera, yung mga inalala, pinapoy, kapag officials. Ano ang resulta dyan? Yung sundalo, iba ang epekto, di ba? Yun ang pag-ingatan natin. Huwag maubukan. Katulad na nangyari, almost 4 years ago. Pag yung mga kababayan natin na nasa kalsada, nag-uusap at sa yung kasundaluhan, na nangyayari issue ka. Dahil nakulang yung institution, hindi gumagana yung korte, walang justisya. Tapos yung investigation sa Senado is suspended, hindi natin alam kung saan. So a lot of people are enraged that nothing is moving. Do you think the situation is right now for a destabilization I'm not in plot? position to make an assessment because I need more information. Opo. Pero ang payo ko naman, as tayo mabusan ng pasensya, sabihin natin, disappointed tayo sa mga nakaupo. Hindi lang ito question ng sino ang ipapalit. Ano ipapalit? Pero, again, tinatanong mo ko, hinog naman, sabihin ko, huwag mo, lahat tayo. Hindi na rin maikakaila na may epekto sa ekonomiya ang mga naisiwalat na anomalya pati na sa imahe ng ating bansa. Dahil manonood yung kung ito, naglindor sa Cebu. Wala ko napalitaan na may foreign natin. Utak na kwento. Siguro nasa isip ko mga nanonood sa atin. Bibigay tayo ng tulong ko. Kurautin lang yan eh. Nawawala ng confidence. Pero meron po mga retired na mga military officers. In fact, na-interview ko yung ilan sa kanila who were near the People Power Monument. And they were advocating for the Chief of Staff to withdraw support. Maniwala sa kanila yung chief of staff. At the issues, clearly na, to warrant yung withdrawal of support. Sige, withdraw support. And then, what? Balik tayo sa patano. Sino ilalagay mo? Ang system, revolutionary. Yung mga pinag-uusapan niyo, di ba? Sir, anong may sasagot nyo naman dun sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo, magaling lang magsalita, pero ilang beses niyang sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Grade yung China. Sa atin, yung mga mahinang bakal nila. Yun ang ginamit natin sa tulay. Nung ginamit natin sa tulay, pwede pa. Dahil limitado ang tonelada ng mga container van. Eh, siyempre nag-upgrade hanggang tamaan ka. Pag yung truck mo, at kamag-anak mo yung
ginaganan ng tulay na nag-iba. Ayaw, pag-react ako. Tila nasusubok nga ngayon ang katatagan ng pamahalaan dahil sa investigasyon ng mga proyektong di umano kinurako at sa kakayahan nitong harapin ang sunod-sunod na mga kalamidad, lalo pat na isisiwalat din ang kahinaan ng ating mga infrastruktura. Kasi sa lindol. Na tumama sa Davao at ilang pang bahagi ng Mindanao nito lang Biyernes. 7.4 magnitude. Ay, natutulog nga doon, no? Kung babalikan naman ang naunang lindol sa Northern Cebu noong lamang nakaraang linggo, makikita ang malawak na pagbasura ng mga bahay Tapos, mas malakas pa din. ang palitan ni basketball. Ang konkretong pader sa taas na bahagi ng exit doors na iba. Habang ang malalaking tipak ng simento at mga bakal sa pader bagsakan sa mga naglalabasang tao. Dahil ng bakal yung bahay natin. Anim ang nasawi sa insidente. Kabilang ang collecting agent ng Bureau of Fire Protection na si Javier Vincent, mister ng guro na si Tracy. Meron siguro dapat pinagot lang ito dahil mas nangyari tapos sabi pa nilang evacuate ang safe place. We're minutes away for Tickety Talk. Are you thinking what I'm thinking? Ready to play? Time, time. Let's go! Tickety Talk. We're minutes away for Hindi na raw natupad pa ni Javier Vincent ang kanyang pangako. Isa kasi siya sa mga nagpabunan ng guro. Hindi talaga ng Shop back to school items on Zara with up to 50% off on Ang referee sa paliga ng basketball nung tumama ang lindol. Si Jude Anak, Inaagapito at Gemma. Ato nga teacher nagulat nga mo pauli wa punta na yung asawa sa James sir ako siya Sunshine Cake, the end. Ang San Antonio Sports Complex at Evacuation Center, pinuntungan ng hindi bababa ng 18 million pesos para sa Sana dyan, yung pinakakulong niya, dapat naka-extend siya hanggang sa bottom ng trust mo. Pero ang nangyari dito is yung pinakakulong is hanggang sa doon lang na level sa roof beam. Kung napumasa na yung wall doon sa labas, yung mas minimal siguro yung assaulting. Saka makikita natin na biyak siya kasi parang hindi na lagyan ng gustong dawel ko. Yeah, dito dapat ang bakal isutawid siya mula sa segment na ito hanggang tusok siya. Dito naman sa labas, makikita natin na yung bakal ng wing hindi siya naka-properly anchor doon sa kolong. Bagamat sadyang malakas ang lindol na tumama sa Northern Cebu, hindi rin garantiya ng kakayanin ng mga musali na natitiyanin ng lupa. Pero ayon kay Engineer Kaputo, may mga istrukturang dapat pinakaya ang partikular ng magnitude ng lindol. Parang feeling Sa ko, udol, tinatakpan hindi na ito niya yung umubra. taas. Hindi pa Sa tingin ko, ano yung talaga ano, mayroong babakal siya sa substandard ilalim. na kung Tapos yung nasunod taas, yung mga may provision takip ng na. structural code. May ano na, may ano niya dati. To stabilize the non-structural elements. Oo, dati Yeah, dapat yung structure talaga hindi siya mag-collapse even for moment magnitude 8 and above. So sa pinunod naman, we are Yung ano, having regulation sana sa mga project ng marine. Dapat kung sana ito kasi nagagay. mabibay siya. Gosh. Siya
using taxpayer Ito, money. tinan mo to. Yan yung... Sinubukan ng aming team at kuhanan ng pahayag ang kontraktor ng sports complex, ang Gonzolado Construction and Development Corporation. Pero tumanggi sila. The infrastructures are supposed to save lives. It should be able to withstand those calamities. Samantala, dahil din sa nangyaring lingkod sa Cebu, ang dalampasigan sa San Miguel, nagbago